love, shout out dyan sa 1 million in the house. Thank you so much for tuning to my driving live streaming. And big love, shout out and blessed Sunday morning to you. Alright. So it is a great blessing once again that God given us new life, new beginning. Praise the Lord. So there's another Sunday morning again. So sa Pilipinas, it's worship day, but in the Middle East, simula na po ulit ng trabaho sa mga offices. Yan po ang simula ng trabaho nila. But in the ordinary workers, they start already yesterday, Saturday. But every office, it's Sunday. This is the first day sa kanilang work. 5 days. Wow, 5 days. 5 days working. Doon sa mga nagtatrabaho po sa office, no? 5 days po yung kanilang trabaho. So that's a great blessings, okay? Yung mga nag-work sa office, because it's 5 days working. So marami pa ring advantage talaga if you are studying, if you finish your degree. So there's a big difference if you finish your study, at magkaroon ka ng magandang trabaho. So it is a great blessings to those who finish their degree, sapagkat meron silang magandang trabaho. But other people also, they are thankful because even though they are not finished their degree, ang sabi nga nila, it's what we call this discard nilang, shout out nga pala dyan kay Atizi Vlog. Ayan. So yun din ang advantage pag talagang degree holder ka, there's a privilege if you finish your degree at maganda yung trabaho, lalo na sa office. 5 araw lang po yung pasok nila niyan. Hindi tulad sa mga ordinaryong manggagawa lamang ay 6 na araw sila nagtatrabaho. Yan naman ang pagkakaiba. If you are not finished your degree, that's the big difference, okay? So kaya nga doon sa mga nag-aaral, nag-aaral ngayon, yung mga bata, ito ang problema minsan, yung mga bata na hindi nagsisikap mag-aral, hindi nila binibigyan ng pahalaga yung kanilang pag-aaral. Mostly yung mga ibang bata, pero sa totoo lang, napakaraming mga bata ang gustong mag-aral at makatapos, but the problem, they are lack of, it becomes a financial, but they are trying to go to school, to study. So napakaganda yung talagang
ang isang tao ay nakatapos rin, no? Maganda rin yung nakatapos talaga. At doon sa mga pinag-aaral na mayroon pang paaral sa kanila, magsikap din naman kayong mag-aral habang meron pa nagpapaaral sa inyo, no? Lalo na doon sa mga magulang niyo na nagsusumikap para masustentuhan ang inyong mga pag-aaral, mag-aral kayo ng mabuti, maayos, para mayroon din kayong marating na maganda. Actually, hindi naman para sa mga magulang yan, no? Bakit kayo pinag-aaral ng mga magulang nyo? Para lalo gumanda ang mga buhay nyo. Hindi para sa aming mga magulang yan, no? Para na sa inyong future yan, kung bakit kayo pinupursiging mag-aral. Kasi tapos na yung mga magulang nyo dyan, So, bakit nagsusumikap yung mga magulang nyo na pag-aralin kayo para in the future, hindi kayo mahirapan, hindi kayo maitsapwera, ika nga. So, I advise na ang bawat mga kabataan ngayon, napahalaga niyo ang inyong pag-aaral sapagkat malaking tulong ito sa inyo, sa inyong future. So pahalagahan niyo yan, lalo na kung inyong mga magulang ay isang kaig, isang tumalang at gumagawa ng paraan para kayo makatapos. Huwag nyo namang sayatin. You must be thankful for that because your father, your mother is doing their best. Okay? They're doing their best na masuportahan ang inyong pag-aaral. So mapalad ang mga kabataan ngayon na mayroon nagpapaaral sa kanila at nasustentuhan nila ang kanilang pag-aaral. So be thankful to your mom and dad because they're doing their best para sa iyong future, no? At mag-aral kayo ng maayos, mag-aral kayo ng mabuti para sa inyo yan, no? So doon sa mga hindi kayang mag-aral, hindi kayang masustentuhan ng pag-aaral, no? Diskarte lang ang pupunan para umunlad sa buhay. So advantage din pag nakapag-aaral, no? Pero pag hindi naman kaya, no, at wala talaga, ika nga, ang pag-unlad ay nasa iyong mga kamay. Depende yan sa iyong pagkilos. And of course, remember that everything you do, ang sabi nga ni Solomon, in Proverbs chapter 3, reading from verse 5 to 6, no? Praise God. So we must always to acknowledge God and our life, no? Praise the Lord. Trust in the Lord. This is the reminder of King Solomon that trust always in the Lord. Praise God. So always remember the word from God.